Maligayang pagbabalik mga kazitsyan. Sa video na ito, susundan natin si John Wick sa action thriller na pelikulang John Wick na ipinalabas noong 2014. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, dumating ang sasakyan ng ating bida na si John Wick, na tila sugatan at mukhang nanggaling sa isang labanan. Namatay kamakailan ang kanyang asawa na si Helen sa isang hindi natukoy na sakit. Nakatanggap siya ng isang regalo mula sa kanya sa anyo ng isang tuta na pinangalanan niyang Daisy. Sumulat din siya kay John upang sabihin na gumawa siya ng mga kaayusan para sa kanya na makasama si Daisy, upang matulungan siyang harapin ang buhay dahil sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos gumugol ng araw sa pagmamaneho, si John dala ang kanyang klasikong 1969 Mustang. Sa puntong iyon, isinama niya si Daisy sa kabila ng unang kawalan ng interes sa aso. Nang makarating siya sa gasolinahan, dumating ang grupo ng mga Russian gang na pinamumunuan ni Iosef, kung saan kursunada nito ang kanyang sasakyan. Ngunit naninindigan si John na hindi niya binibenta ang kanyang sasakyan. Bago siya umalis, tumugon si John sa wikang Ruso sa mapanuksong pahayag ni Iosef. Nang gabing iyon, matapos sundan si John sa kanyang bahay, pumasok ang tatlo at inatake siya, naiwang walang magawa habang pinapatay nila si Daisy at pagkatapos ay kinuha ang kanyang sasakyan. Samantala, nang malaman ni Aurelio kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan na dinala ni Iosef at kung ano ang ginawa ni Iosef para nakawin ito, tumanggi siyang kunin at binugbog si Iosef. Kinabukasan, pinuntahan ni John si Aurelio, na nagpahiram sa kanya ng isa pang sasakyan pagkatapos sabihin sa kanya na si Iosef ay anak ni Viggo Tarasov, ang pinuno ng sindikato ng krimen ng Russia sa New York at ang dating amo ni John. Nagpaliwanag si Aurelio kay Viggo ang tungkol sa kung ano ang nangyari at bakit niya sinuntok si Iosef, sa kadahilan ng kinuha nito ang sasakyan ni John Wick. Nang malaman ito ni Viggo, pinatawag niya ang kanyang anak. Pinaliwanag niya sa kanyang anak ang pagkakakilanlan ng taong kanyang binangga ay si John Wick, ang kanyang pinakadakilang mamamatay tao na tinatawag din niyang boogeyman, na nagretiro matapos umibig at nagpakasal. Ayon pa sa kanya, si John ang tumulong upang makuha ang tinatamasa nilang karangyaan, at ng kanyang sindikato sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng mga karibal niya na isang gawaing itinuring ni Viggo na imposible. Sa kagustuhan ni Viggo na protektahan ang kanyang anak, sinubukan niyang kausapin si John sa telepono, na hindi humingi ng kabayaran ngunit tila nasa isip na ni John ang dapat niyang gawin dahil sa nangyari sa kanyang aso na huling-hiling ng kanyang asawa para makasama niya. Binaliwala ni John ang pakiusap ni Viggo na nag-udyok sa kanya na magpadala ng isang grupo sa bahay ni John upang patayin siya. Sa sandaling nakarating ang grupo sa bahay, pinatay lamang ni John ang mga ito na walang kahirap-hirap. May dumating na pulis sa bahay ni John na nagngangalang Jimmy, ngunit tila alam nito ang trabaho ni John kaya binaliwala lang nito ang nakita sa loob. Nagpatawag din si John sa grupo ng mga tagalinis kabilang si Charlie, upang linisin ang kalat sa loob ng bahay. Samantala nakipagkita si Viggo kay Marquez, isang veteranong assassin at mentor ni John na agad tinanggap ang misyon. Inalok siya ni Viggo ng $2 milyon na pabuya para sa ikapapatay ni John. Dumating si John sa Continental, isang hotel na eksklusibong tumutugon sa mga assassin, na may panuntunan na walang negosyong maaaring isagawa sa lugar. Kinausap niya si Winston kung alam nito kung nasaan si Iosef Tarasov at sinabing nasa isang bar ito na tinatawag na Red Circle. Pumunta si John sa club at agad na tinutukan ang gwardya sa labas na tila kilala si John. Nang makapasok si John sa loob, una niyang pinatay ang kaibigan ni Iosef na si Victor, bago ipinadala ang karamihan sa mga tauhan ng seguridad nito. Ngunit tila baliwala lang kay John ang mga ulupong ni Viggo at nagawang makatakas ni Iosef pagkatapos na masupil ni John ng mga tauhan ni Viggo. Tumakas si John pabalik ng Continental upang gamutin ang kanyang mga sugat bago inatake ni Perkins, isang assassin at dating kakilala ni John na kumuha ng kontrata para patayin siya. Ang kanyang sorpresang pag-atake kay John ay napigilan, nang si Marcus ay nagawang barilin si John habang natutulog. Nang magising si John sa pamamagitan ng tama ng bala sa unan, nagsimula ang dalawa sa pag-away hanggang sa kalaunan. Pinasuko ni John si Perkins at pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ng pera ni Viggo bago siya iwan sa isang kapitbahay at kaibigan niyang si Harry, upang hintayin ang kanyang parusa sa paglabag sa mga patakaran ng hotel. Walang kaalam-alam si Harry na tinatanggol ni Perkins ang posas nito, hanggang sa tuluyan ng nakalaya si Perkins at nagawa niyang patayin si Harry.
Pumunta si John sa isang simbahan at harapang pinagbabaril ang mga kalaban kabilang ang pari na tinamaan sa hita. Pilit na pinabuksan sa kanya ni John ang isang vault kung saan nasa loob ang pera at mga coins ni Vigo at sinunog ito ni John kasama ang iba't ibang intelligence record laban sa mga pulis at opisyal ng gobyerno na ginagamit ni Vigo kung saan siya nakikinabang. Nang dumating si Vigo sa simbahan, pinatay niya ang pari. Sa puntong iyon, nakita ito ni John kaya tinambangan sila ni John at naumpisahan ang matinding labanan sa pagitan niya at mga tauhan ni Vigo. Ngunit ang isa sa mga tao ni Vigo ay gumamit ng sasakyan at napuruhan si John sa proseso. Sa sumunod na eksena, nakagapos si John sa upuan at kinakausap siya ni Vigo ang tungkol sa ginawa niyang pagsunog sa kanyang pera at mga dokumento na para kay Vigo hindi ito katanggap-tanggap. Ayon pa kay Vigo, sa pag-aakalang may iwan ni John ang dati niyang buhay, dahil sa ginawa ni John, gagawin niyang miserable ang buhay nito, kaya iniwan niya si John para pahirapan at inutusan si Kirill na patayin si John. Ngunit sa sandaling iyon, nakaabang na si Marcus at tinarget ang isa pang alipors ni Vigo, na nagpapahintulot kay John na makalaya at patayin si Kirill. Hinarang ni John ang kotse ni Vigo at pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ni Joseph, na atubiling ginawa ni Vigo. Pumunta si John sa safe house kung saan nagtatago si Joseph, pinatay ang lahat ng mga bantay, at kalaunan nahuli niya si Joseph at walang sabi-sabing binaril ito sa ulo. Bumalik si John sa hotel kung saan nagpasalamat ang taga-welcome ng guest sa pag-check-in sa kanilang hotel na kumukubli sa mga asasin. Samantala, nakipagkita si John kay Marcus at nagpasalamat sa ginawa nito, lumalabas na hindi sinunod ni Marcus ang deal nila Vigo na 2 milyon para patayin si John, at tila hindi kayang gawin iyon ni Marcus sa kanyang kaibigan. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, nakita sila ni Perkins na nakikipag-ugnayan, kaya sinabi niya kay Vigo ang naturang tagpo. Nang gabing iyon, naharang si Marcus ng mga tauhan ni Vigo at dinala sa kanyang apartment at doon binugbog at pinahirapan ni Vigo. Kalaunan pinatay si Marcus sa kanyang apartment dahil sa kanyang pagkakanulo. Nakipag-ugnayan si Vigo kay John ang tungkol sa pagkamatay ni Marcus, na napasugod sa apartment, kung saan naghihintay si Perkins na tambangan siya. Bago niya magawa iyon, tinawagan siya sa isang lihim na pagpupulong kasama si Winston, na binawi ang kanyang pagiging miyembro sa Continental dahil sa paglabag sa mga panuntunan at mabilis siyang pinatay ng ilang iba pang mga asasin. Tinawag ni Winston si John upang ipaalam sa kanya na may isang helicopter na darating sa daungan upang itakas si Vigo palayo. Nagawang mahabol ni John ang convoy ni Vigo papuntang daungan, bago pa man iyon makarating, napabagsak ni John ang convoy at tila natatakot ang assistant ni Vigo sa kinakaharap nilang kalaban. Pinatay ni John ang mga natitirang tauhan bago nakipagsuntukan kay Vigo sa pantalan. Nagawang tusukin ni John ang sarili ng kutsilyo. Ito ang paraan ng isang taktika ng asasin upang mabali ang braso ni Vigo dahilan para mawalan ito ng puwersa at madaling madaig ni John si Vigo. Pagkatapos ay kinuha ni John ang kutsilyo ni Vigo at sinaksak sa gilid ng leeg nito, at iniwan si Vigo sa ilalim ng buhos ng ulan upang mamatay. Nang maglaon si John na sugatan ngunit matipuno pa rin, ay huminto sa isang warehouse na ginamit bilang isang animal shelter clinic dala ang sasakyan, kung saan sinubukan niyang gamutin ang kanyang sugat. Napansin niya ang isang pitbull mula sa isa sa mga kulungan at tila nagustuhan ito ni John, kaya sinama niya ang aso papunta kung saan huli silang nakitang magkasama sa boardwalk ni Helen.